Eman. Very unfortunate para sa Onyx na ganun yung pangyayari, but it is what it is. At sakto pa rin, may DHS na si Eman. So, whoever is left dun sa teamfight na yun, matutunaw talaga. At ito na nga ang first lord of the game, marching sa kamay ng RSG. Mid lane to, pupunta, pero mukhang makakadepensa naman ang Onyx with what they have. May Farsa ultimate pa naman, so pakiramdam ko, okay pa. Yeah. Hindi pa to yung tipo na endable, maliban na lamang kung magkamali ng malupit ang Onyx. Pinaplano dito ng RSG at ng Onyx. May Tyrant's Revenge. Pero na-cancel nung kanyang onward habang itong si Rapido ay mamamatay din. Full barrage na gamit na dito ni Eman. Habang si Kram ay medyo late na rin doon sa naging kaganapan. Transition sa bottom lane turret. Most likely mababasag na ito eh. At ang maganda dito no sa isang Ixia, kapag nag-full barrage ka, pati yung first and second skill mo ay upgraded na rin ang range. And may crowd control. Ito yung isa sa mga rare marksman na may may sariling crowd control na parang mini flame shot ang galawan. Yes. And still, ang commendable dito yung spacing mula doon sa side ng RSG na na-activate nila ngayon si Irad. Mukhang ito yung gusto nilang gawin with the Fanny na sa unang mga minuto magpa-farm muna. But eventually, ipapalig pa rin sa second and third turtle. Nakita natin ngayon na inactivate nila itong si Irad. So, mas dependable na ngayon yung kanilang Lancelot. So, I'm not entirely sure kung ano yung build dito ni Irad. Na gano'n ba siya? Tanksilot ba siya? Parang hindi eh. Parang hindi ganun yung laruan ni Irad eh. Parang medyo makunat eh. Medyo madami ang HP na yan para sa... Maiinis ako kung full damage dyan, tas ganyan kadami HP. Siguro merong bagya. Siguro Guardian's Helm lang. Minsan nauuso yung ganun, no? Na naka-full damage ka, pero meron kang isang item na pampa-regen lang o pampakunat lang. Another turret goes to the hands of RSG. Yeah. Actually, napansin ko kanina, no, may sumasabog-sabog. So, baka naka-Thunder's Belt siya dito. Kaya nadadagdagan yung damage na nakikreate niya every time na umi-skill siya. So, yeah, I think nagiging effective yung ginagawa ng RSG sa ngayon. Pero magbabago yan paglalabas ng second lord ng ating game. Kasi Onyx, kailangan nilang i-contest to. At yun nga, ito yung the Irad special. Hindi siya nag-Molten Essence. Rekta na sa War Axe and Thunder Belt. So, Plus the Guardian Helm din. exactly. And endless battle na malakas na, isa sa mga na-buff na items as of late. Pero hindi mo pa rin siya kukunin na first item mo. Okay, so hindi nag-Golden Staff, hindi nag-Super Trinity dito si Eman. Went for the Malefic Roar. Perfect versus the tank heroes ng Onyx. Kasi itong si Kram, itong si Ryzen, eventually mag-build up ng armor. At meron na siya agad na Malefic Roar na nakaabang. So talagang makakatunaw na ngayon si Eman. Good adjustment na nagmumula sa gold laner ng RSG. Pero ngayon si Rapido ata ang magsisimula ng play para sa Onyx. Hihilain nila ang Lord ng Bagya pero si Light ngayon na mag-check bush. Nakakatakot pala mag-check bush to si Edith, no? Kung may makasalubong siya, rekta balibag. Oo nga eh. Suplex. Alam mong matapang no? Kasi unang onward And yun yung maganda, no? If ever man na may mahuli ka, pwede mo kagad i-German suplex. And sobrang tagal nung duration na aatayin mo, no? Pag nestan ka, kagaya nga nito, makaka-full barrage. Grabe, Itong si Eman, pero si Kram, napakakunat lamang talaga. At yung Lord itinutuloy dito ng Onyx. Medyo marami ng mga ultimates na nagamit doon, even Escalera. Nats! At ngayon si Nats ay sumetap na nga rin at yung Lord ay makukuha ni Irad. Irad na naman. And si Eman may papa-flicker din. Walang namatay dito sa Onyx. Si Light lamang para sa RSG. Pero Lord ay nasa kanila. Sakripisyong play mula kay Light as we head on to a short pause. Konting troubleshooting lamang pero RSG may nakuha silang big objective with Irad securing it with the retribution. Pero may 5 miyembro ang Onyx. Magagamit kaya ng RSG ang Lord na to? They have a good sieger kasi meron sila ng Ixia. Kaso nga lang, yung Farsa, tingin ko siya yung magiging critical dito kung paano nila dedepensahan. With Onyx, nakita natin na pwedeng gamitin yung Farsa against the Ixia kapag may barrage. However, parang hindi ganun ka-coordinated yung kanilang plans dito. Parang masyado na-advance minsan ito si Kram. So which means na hindi siya nasusuportan yung teammates. Eventually, nabuhay dito si Kram dun sa pagiging aggressive niya pag-check ng mga push. Kaso nga lang, wala na silang pang vision afterwards. So tingin ko mas kailangan i-refine ng Onyx yung paggamit nila dito sa Uranus. Yeah. Actually, sobrang laki ng importansya ng mga XP laner pagdating sa Lord dances. No? Kasi, again, kailangan mo ng vision, kailangan mo ng mangpupoke
doon sa jungler ng kabilang koponan. In this case, taxilot naman ito. So kahit magsuntukan itong dalawa, kakayanin pa rin i-regen na ni Irad. Pero kasi kung iisipin mo, no, yun yung natural na kailangan gawin talaga ng XP laner. And kapag napapalalim ka, may oportunidad dito ang kupunan ng RSG na i-take down ka kagad. And yung 3-man penalty zone na ginawa ni Nats in that Lord fight, naging crucial din sa pagpapagulo ng retry na manggagaling sa kamay ni Ryzen. So overall, that was a great take mula sa side ng RSG, pero mukhang nagkaroon ng maikling laban sa mid lane. Si Escalera ay kamunti ka ng mamatay at magmamarcha na nga ang Lord. This is a Luminous Lord sa kamay ng RSG sa may bandang itaas. Nagamit niya na rin yung Winter Truncheon niya. So may idea dito ang RSG na medyo mababa yung survivability ni Escalera sa pagkakataon na ito. Kaya napilitan siya na umuwi na rin kagad. At kasama na ngayon ng RSG ang Lord sa may bandang itaas. May pag-attempt sila na pagkuha dun sa purple buff. Pero naging successful pa rin si Ryzen na kunin ito. Lord nasa itaas at nag-aabang lamang ang RSG ng malaking engage para tapusin ang larong ito. Pero pa sa Onyx, meron naman silang pang wave clear, no, Wolf? Yeah, they do have. Meron silang Farsa, meron silang... In a way, yung Bruno, parang okay naman yung range niya, pero you don't wanna mag-stay din sa in front. Tapos pwede kang mag-cut ng minion wave, katulad ng ginagawa dito ni Cram. Ang mahalaga lang dito is wag siyang magpapahuli. Nats, umaamba. Si Rapidot ngayon ay nagamit na rin ng bola. Iki-clear na ng Onyx Philippines ang Lord, pero mukhang gusto pang umisa ng RSG in the mid lane. May empowered minions pa naman, pero yun na ang huling problema ng Onyx. Pero mukhang delikado ang lalakaran nila. 4 na katao, Nats. Might go for the engage, pero poke lang kanyang gagawin. Umaambamba si Nats dito. Alam niya kasi na kaya niyang i-sustain. Kaya niyang tibayan yung kanyang loob para saluhin yung mga damage na magagaling dito sa Onyx. Pero Rapidut, naispatan na kagad dito ni Nats. So mapipigilan yung pinaplano ni Rapidut na sa additional setup para sa RSG. Reset para sa kanila. Malinis. 1 inhib down para sa side ng RSG. Wala silang pinilit, wala silang ni-risk. And I feel like that is the smart and safe play. Yeah, yun ang tamang discard dito para sa RSG. Specifically sa RSG, alam naman natin, after 1 and 2 games, game number 3 versus Onyx, alam mo na, slow dancing in the burning room talaga ang RSG. Maghihintay lang sila ng alam, whether ahead, whether behind, papatagalin nila yung laro. Tingnan natin kung gaano nga ba katagal ang laro na to. Consecration na gamit na rin ni Cram. Ito yung tipo na para lang ma-reset yung passive. Mababa na lang naman ang cooldown ng Consecration pagpasok ng late game. And we're already 16 minutes in. Ang sunod na Lord na lalabas ay still a Luminous Lord. 18 minutes pa lalabas ang ating Evolved Lord. Ang tanong na lang ay baka magkaroon tayo ng Lord Dance na aabot na naman ng lagpas 2 minuto. Posible. Yeah. Lalo na pag nagka-force na ng mga Winter Truncheon, mga Immortality, and Ultimates. Nakikita natin dito sa Onyx and RSG parang war of attrition kapag may Lord Dance. Alam mo naman dito sa Pilipinas almusal, tanghalian, hapunan, Lord Lord Dance. So talagang alam mo na sobrang komportable ng Onyx at RSG pagdating sa Lord Dance. Pero magsisimula ng RSG dito, Irad and Ryzen. Okay, nakita na nila ang plano ni Ryzen na sumugod, pero hahawakan nila sa likuran itong Lord. Hindi na ata nilang gustong ulitin pa ang aksidente ng kanina. Inaabangan na nila ang mga knock-up ng Lord at yung mga pwedeng wasiwas na maganap. Pero si Rapidut ngayon ay magtatago na sa bush. Hindi pa naman magsa-stretching pero bibigyang ilaw ni Light at binalibag na nga niya. Pwede nila bigyan to. Nagamit na rin ng maaga yung full barrage mula kay Eman. Kaya lang si Rapidut hindi mapapa Tyrant's Revenge palayo. At si Cram ay susugod na nga rin. Unti-unti bumababa yung buhay ni Irad dito sa pagkakataon na ito at i-reset yung Lord. Hindi pero hawakan pala ni Ryzen. Itutuloy nga ba nila ito? O hindi pa rin namamatay yung Lord. Kalahati na ang buhay at si Ryzen ngayon ang may hawak nito. Onyx looking for that retry secure pero nagrumupo na ang RSG at bumalibag na rin ang dalawa. Dadamba na si Light dito. And this time may Tyrant's Revenge at si Ryzen ay mapapatay. Itong si Nats. Lalayo muna ang RSG pero maghahabol ang Onyx. Si Irad ang kanila magiging punti na full barrage. Para kay Eman. Pop yung mentality habang si Light dito ay mabubuhay din. Grabe naman yun. Akala ko Onyx na. Kasi ang ganda ng ginagawa nilang paglinis after ng Lord take ng RSG. Pero doon pumasok yung Ixia pick. Paano mo naman ba kasi lalapitan kung binabarage ka na? Exactly. Pero you have to still comment si Ira dun
nakabili pa siya ng immortality afterwards and he secured the Lord. And good timing din mula dun kay Nets, yung kanyang Bruno. Ito yung Bruno nung MPL Season 10 na naalala nyo na nakakapag-take on ng mga... Nets. Exactly. At ang maganda yung timing niya. And the damage output onto Irad. Pagalingan yung dalawang teams natin. And makiklear pa ng Onyx. We are heading into, kung pang-ilang round na ba to? Round number 18 between Onyx and RSG. Yung sunod na Lord na lalabas dito, yun yung literal na game-ending Lord na talaga. Yeah. Yun yung tipo na naglalakad, hindi ka na pinapansin, rekta sampal sa base. Oo. Yun yung kinakatakutan na Lord. Exactly. Tapos meron pa siya nung parang... Kidlat. May kidlat factor. Yun ang mamaya pa naman lalabas dahil sa ngayon, RSG pa rin naman ang may hawak ng gold lead. Hindi pa naman nagpapantay, wala pa naman yung 65k kung saan pare-parehas na ang mga items. So may maliit pa rin na kalamangan ng RSG na pwede nilang mailabas in a team fight. And this has been such a good game for our marksmen, no? Kahit ang daming gustong pumatay sa kanila, tig-isang death lang ang meron ng mga marksman natin. Yan, nakakatuwa isipin no, kung gaano kaingat din itong dalawang marksman na pag-uusapan natin, Nets and Eman, especially itong si Nets. So even though na wala pa siyang nakukuhang kill, pero yung contribution niya, yung mga sipa-sipa na yun, yung mga normalists na yun, and yung kakayahan niya na i-take down kung ano man objective yung makuha dito ng RSG. Kagaya nung nakita natin sa taas, yung Lord ay mabilis silang tinunaw, pero si Cram dito ay papasok. Tumama yung penalty zone. Hindi, walang inabutan yung penalty zone mula dito kay Nats. Habang may flicker Tyrant's Revenge mula kay Rapidot at walang jungler ngayon ang RSG. Mechanics man. Iba ka talaga, Chef. Iba ka talaga, chef. Oh Naglaban my ng goodness. chef at mekaniko. Iba, Let him cook. ibang klase. Pero ngayon si Aqua tinatamaan ng Tyrant's Revenge na pa-flicker din. Grabe na yung damage dito ni Escalera. Yep. Niluto na. Hinain na ni Chef Rapidut. Possible game-winning play there. Ang dami nilang nakuha dahil sa isang pick-off na yon at 20 segundo pa bago lumabas si Irad. Grabe yung pinapamalas dito ng RSG at Onyx. Kitang-kita din natin yung pag-utilize ni Aqua doon sa Feathered Airstrike or kung ano man yung maabutan niya, di ba? Yeah. Ang ganda nung pinapakita dito ni Chef Rapidut on his first time back sa MPL season na miss talaga yung mga setup niya. There's something na naging successful yung Onyx with. At tatandaan nyo ulit yung season 10 run ng Onyx. Very notable yung setups na nakita natin mula dito kay Chef Rapidut. At mukhang nagpahinga lang ng konti at maganda na agad yung pagbalik niya. Nalugi lang ang sisigan pero malakas pa rin mag-ML. Rapidut, another one! Ito na tayong anghang na sinasabi ni Rapidut kanina at si Nats. Dito ay bababa yung buhay. Kailangan niyang lumayo pero inabutan na siya doon. Abrasive Fat. Ryzen ay aatras muli si Cram. Ang ganda ng paghawak niya dun sa Lord. At ngayon, Irad, pinaplano niya atang puntahan itong si Escalera pero tuloy-tuloy pa rin ang paghawak ng Onyx dito sa Lord. Rose Gold Meteor pickup para kay Nets. Additional safety at additional na sakit. May damage din kasi na dinadagdag yan. RSG, medyo nawala na kanila ang gold lead pero si Cram ngayon ang ibaburst nila. Pero may regen pa rin ang Yura. Half HP on the Lord. Si Nats na knock up pero may feathered airstrike na rin. Grabe yung damage ng Feathered Earthshake na yun. At yung Lord ay si Ryzen. Wow! Ang mga pero 3-man penalty zone mula dito kay Nats. At ngayon Look at Eman! ay mamamatay. Look at Eman! Free hitting. 2 members are down para sa Onyx Philippines. RSG. Wow! Man, yun na yun eh. Yun na yun Yun eh. na yun. Yun na yung full barrage, man. Exactly! Yung inaabangan natin doon sa Asia at ginamit pa niya yung flicker kasi may nag-flicker out mula sa kanya at para maabot yung mga tumatakas mula sa kanyang baril, nag-flicker in doon si Eman and that's very commendable from Eman but you have to give it to Ryzen. Nakuha pa rin niya yung Lord. Uy, ipit ata dito. Tyrant's Revenge, Tyrant's Race. Si Right. Ryan ang magiging punteriya. Wala siyang immortality dito and Ryzen will secure that one. Hala, At si hala, Eman, hala! nalapitan. Nandun yung Ton, pero si Irad to the rescue na rin. Sila sa kanya magiging punteriya, pero sakto yung kanyang Wind of Nature at si Eman na pa-full barrage siya rin. Makakapatay na naman si Eman and Aqua. Itatry lamang niya na sumalba, pero magiging katapusan na ngari niya and next Tyrant's Revenge. Andun yung Phantom Execution at yung Lord sa gitna. May posibilidad na makabasag ng Torre rito. Dahil prioritize ng RSG ang pag-trade ng kills, nabasagan sila ng mid-lane inhibitor. Pero Wolf, TikTok timers na TikTok tayo. timers, exactly. Ang haba, kung 1 minuto kang mawawala pag namatay ka. You gotta have to hand it dun sa ating mga gold leaders. Net, sobrang commendable yung pinapakita niya dito. And Irad, still, napakatapang. Kakaiba talaga maglaro.
si Irad, nakita natin na sinusugod pa niya doon si Nets kahit alam natin low doon yung Bruno, pero pag ikaw talaga tinamanan ng dalawang bola ni Nets na isang Bruno, mapapatumba at mapapatumba ka. And hindi naman to kasi full tank build mula doon kay Irad, kaya madali siyang mapapatumba. Tingnan mo yung ginawa niya dito do, very commendable. Pero pag after niya tumalon, lugi agad siya. Yung mahalaga dito is napigilan niya si Nets na pumwesto, kaya naman nabuhay si Eman doon sa laban na yon. And Nets in this game, makikita natin na tahimik lang ang isang Nets, pero yung laro niya dito, yun ang nag-iingay para sa kanya. In Onyx Philippines, they hold a 1.5k gold lead pero hindi na nagmamatter ang gold lead in this part of the game. Lahat na ng mga tao ngayon or mga players natin ay lock build na. At kung sino na lang makakuha ng major objective or a big team fight ay ang pwedeng manalo ng laro na to. Yeah, sobrang gusto ko i-commend dito si Rapidot. Napakarami na niyang plays Oo nga na eh. ipinamalas Isang rito. series pa lang. Isang series pa lang, ladies and gentlemen. Ang dami niyang mga counter plays, ang dami niyang siya yung mismo nagbibitaw dito sa Onyx Philippines. And ito yung kagandahan ng ganitong klaseng komposisyon with addition of Krame Escalera. Talagang nagja-jive sila isa sa isa't isa, no? Oo. And Aqua, na hindi lang natin masyado napapansin, pero semi-perfect game. 0-1 and 10. 10 out of Uy! 12 kills ay nakahawak si Aqua. Uy, pero nagamit na niya yung consecration. And magandang attempt para sa RSG, by the way. Pero kasi sa ngayon, hindi na nila maaatim na may mamatay pa kasi, again, Lord ay kailangan na nilang paglabanan rito. Kakaiba. Ang nakita natin dito. Consecration ang Consecration ginawa. ang kinuha. Mali, paano yun, di ba? Parang nagre-regen ka, hindi ka mamamatay. Immortal Valentina. Yeah. Interesting. Kaso That's all I can nakukopya say. din ba ang passive? Hindi. Ang alam ko, hindi. Hindi ko. Titignan na lang natin kung ano nga ba ang mangyayari sa ninakaw na consecration dito ni Aqua. Pero ngayon, Lord ay sisimulan na muli ng RSG. Mahaba-habang Lord dance na naman to. Mahaba-habang sayawan na naman. Kaya Burrito, kumusta naman ang buhay mo? Maganda ang pwesto ni Light dito. Kailangan mag-ingat ni Escalera kasi any moment ay pwede siyang talunan. Available pa rin yung flicker ni Light dito. Wala pa tayo nakikitang magagandang Earth Shotter mula sa kanya. Eh ngayon, ang Irad, hawak pa rin itong Lord. Oh, kahit hawakan niya yan hanggang bukas, magdi-regen lang ang kanyang HP Ayan Light! na! Ito na yung flicker Earth Shotter. Rapidut, mapapa-flicker ni Tyrus Simmons. Tyrus Simmons yung Eman. Petros mula kay Escalera. Layo muna mga members ng RC Pop. Yung mga Immortality lahat, si Light meron pa rin. Ngayon, susugod na si Irad Nets is mamamatay. gone! Yung main damage dealer dito ng Wow! Onyx. 2-man down. Kailangan mag-atrasan muna ng mga Sonics. Here comes si Susugod Rad! na ang Raiders. Kailangan na nila patumbahin yung Torres sa may bandang gitna. Lord is up. Pero parang hindi na ata nila pupuntahan yun. 3v5 scenario. Tatlo lang ang dedepensa para sa Onyx at wala si Nets at Ryzen. Ano ang kanilang gagawin? Si Rapidud, mapapa-bouncing ball. Kailangan nila pigilan pero Winter Truncheon kagad. Habang si Escalera ang pinuntahan. Winter Truncheon din ang kanyang isasagot. Pwede sila mag-base lock dito. At yun na nga ang ginagawa ni Irad. At ang mga Raiders ang makakakuha nito. And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Nag-init ang serye na to at nag-deliver ang mga nangako sa atin sa mga pregame na magandang laban ang ating mapapanood. And then, RSG. Woo! Mechanics. Mechanics. Minikaniko, Limonico. Pero masasabi natin dito sa Ixia, para siyang mas magandang version ng carry. Mas late lang din talaga. Hindi ganun kalakas mo na early stages. But in the end, yung kaya ako nasabing siya yung mas magandang carry kasi carry is an anti-front to back composition. At alam naman natin itong Fredrin, usually yun yung gusto mong gawin na meron kayong front to back composition. Dun sa huling Lord fight,
Hindi man naaabot ni Ixia doon si Nets. Ang napatay naman niya is yung 3 members agad. So siya yung nag-deal ng damage with his ultimate. At ang ginawa lang dito ni Irad, hanapin lang si Nets. At in fact, he was able to find it. Napakagandang composition at idea mula dito sa RSG and the execution was there as well. Pero you have to commend the Onyx Philippines. Grabe tong series na to. Oo, grabing series. Ang daming highlights na babalikan. Good luck na lang sa paghimay niyan, Mabaya, Wolf. Kay Rapidot pa lang, solve ka na. At ano pa kaya kung sa RSG pa ang mapapanood dahil ang dami din na highlights. Palakpakan din natin ang Onyx Philippines sa kanilang debut game dito sa MPL Philippines S12. Talagang mainit nga ang hain ni Chef Rapidot in this series. Pero ang ating victors of this match, of course, is